Ang pag-aaralan po natin ngayon is from Book of Luke, chapter 13 po. Dito po natin nalalaman ang ilang pong mga katuruan po ng ating Panginoon and ang kanyang mga ilang po sa kanyang mga miracles, miracles of healing po, and then at the same time po yung pong pakikipagsagutan po ng ating Lord Jesus Christ sa atin sa mga Pariseo po na still po nag-aantay pa din po sila ng inibutas po para sa ating Lord Jesus para po maisakdal po nila. So mag-start na po tayo. Isa na naman po mapagpalang araw ang ginawad po sa atin ng ating napakabuting Panginoon, mga kapatid. Ito na naman po ang inyong Ate Melay. Nawa po masamahan niyo po ako, mag-spare po kayo ng little bit time po para makinig po ng mga salita po ng Panginoon na aking maibabahagi po sa inyo. So, same background po tayo, same uniform, pagpasensya niyo na po. Nawa po na matapos po itong nangyayari, then maghahanap po ng Ate Melen ng ibang lugar po para makakita naman tayo ng ibang background po. Yan. So, ang ating pag-aaralan po ngayon is from Book of Luke, chapter 13 po. So, bago po tayo mag-start, samahan niyo po sana ako na manalangin po na maikli. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat po ulit, Panginoon, sa binigay niyo po ulit, Lord God, na pagkakataon upang kami makapagnilay-nilay at makapagmuni-muni sa inyong mga salita, O Lord, hallelujah. Nanawa itong mga salitang ito, Panginoon, na hindi lang pumatanim sa aming isip, kundi pati po sa pinakamatabang parte po ng aming puso, O Lord God, hallelujah. At maisabuhay po namin, Panginoon, upang magliwanag po kami sa buhay ng ibang tao, Panginoon, na ikaw pa makikita nilang gumagalaw po sa aming buhay. Lord God, gawin mo pong tungtungan ang iyong mga abang-abang lingkod, Lord God, upang maiparating ko po, Lord God, sa aking mga kapatid, Panginoon, ang gusto mong ipabatid, O Lord God, hallelujah. At mulit-muli, Panginoon, maraming salamat po in the mighty name of Jesus, in the guidance of Holy Spirit, amen. Yan po. So, medyo ano po siya kasi mahaba, tatlong verse po pala yung maibabahagi ko ngayon sa Book of Luke chapter 13. So, medyo nagsulat po ako. So, yung iba po is babasahin ko na lang. So, mag-start po tayo sa Book of Luke chapter 13 po, verse 3. Sinabi po nga niya dito, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayong mga nagsisisi ay mamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. So, napakalinaw po mga kapatid sa book of sa verse po na ito, is sinabi po ng Panginoon natin na ang lahat po ng kasalanan ay kasalanan. Gaano man po yun kalaki o kaliit, kahit kudlit kasalanan po pa rin yan. Alam nyo po kung saan tayo nagkakatalo po sa repentance po natin. Kung paano tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Yes, we are still human, we are still living in our physical body. Nagkakasala pa rin po tayo. And sa paghingi po ng kapatawaran po tayo nagkakatalo po kung paano po tayo magrepent po ng ating mga sins. Sabi nga po niya, for example na lang po, may isa pong tao na napakasama niya, as in yung kasalanan niya is grabe, kumbaga nga. Pero when he know the Lord God, he repent sincerely, truthfully in his heart. Then compare po natin, for example, tayo po na sabihin mo natin hindi tayo gaano nagkakasala, kunwari na mga bababaw lang po yung kasalanan na ginagawa natin, ganito. And we repent, but the repentance is not from this heart. Kumbaga, ang repentance po natin is pakitang tao lang. Sa tingin nyo mga kapatid, saan po mahahabag ang ating Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, Panginoong Ama? Mahahabag po ang ating Panginoong Ama po sa nagre-repent po na it's from the heart, na sincerely po na tumatalikod po tayo in our wicked ways. Our Lord God looks in our heart po, hindi po sa mga kilos po na ginagawa natin, hindi po yung pong pagpapakita natin na gumagawa tayo ng mabuti. Sumusunod naman ako sa sinasabi ng Lord, maliliit lang naman yung kasalanan na ginagawa ko. Hindi po ganun mga kapatid, kahit po gumawa tayo ng mabuti, kung yung repentance po natin is hindi sincerely,
kahit sabihin mo maliliit yung kasalanan mo, it's still po, hindi po mahahabag ang Lord sa atin. Mas nahahabag po ang ating Panginoon sa totoong pagre-repent po ng kasalanan po. Yung pong seryoso po na pag-repentance po, hindi yung joke-joke lang, yung gusto ko lang maipakita para makita ng ibang tao na mabuti ako. Hindi po ganun, mga kapatid. So, sa susunod po naman po tayo, po yung sa Book of Luke chapter 13 verse 8 to 9 po. Sabi nga po niya dito, at pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. 9. At kung pagkatapos ay magbunga ay mabuti, datapot kung hindi ay putulin mo. So, dito naman po ang nireveal sa akin ng ating Lord, ihalin tulad po natin yung sarili po natin dun sa puno ng igos na hindi namumunga. Kung ang Panginoong Ama po, kung mababasa po natin sa mga first books po ng Bible natin, the moment po na magkasala ka, very fast po yung balik. Right at that moment, mamamatay ka po. Ganyan po ang ating Panginoong Ama. But, wala nang nangyayaring repentance noon. Hindi ka na nabibigyan ng pagkakataon para mag-repent sa fault mo. Kung nagkasala ka right at that time po, yun na rin po yung doon mo na rin po aanihin po kung anong ginawa mo sa kasalanan. And mostly po, ang balik po noon is death. So, pero dumating po ang Lord Jesus. But Lord Jesus came at inhalin tulad natin siya sa tagapag-alaga ng lupain ng may-ari. He teaches us po ng mga salita ng Panginoon, mga salita at katotohanan about sa Panginoong Ama. Ito po yung pataba para sa puno ng igos, which is tayo. Para tayo ay lumago at mamunga. Mamunga in the sense that we could call new souls po. At maipartake po natin ang magandang balita po ng ating Panginoon at maipakilala po natin ang pangalan ng ating Panginoon. And ngunit po, kung in everything po na pataba, pagtuturo sa atin ng ating Panginoon about the words of God po, and still we don't bear fruits, kumbaga, or still we don't turn in our wicked ways, or hindi po tayo namunga, then alam nyo naman siguro mga kapatid, then that's the time that our Lord God will cut us. Ganun po yun. In po verse 27, sinabi po niya dito, at sasabihin ko sa inyo na hindi ko kayo nangakikilala at kayo'y taga-saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kalikuan. So, sa verse po na ito, nalalaman po natin na hindi po lahat ng sumasambit ng pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa kanyang kaharian. Tulad nga po ng sabi ko, lahat po ng ginawa natin while we are alive, yan po ang kahuhusga sa atin if maliligtas po ba tayo o hindi. Example, for the people before who see and share table with our Lord Jesus, they are so lucky. Imagine, if ako siguro yon, I will be very happy. Yung galak ko siguro sa puso ko, walang paglagyan, yung makita ko lang ang Panginoon, on what more po yung makasama sa hapagkainan at makapagpakinig po ng kanyang mga turo. Daig ko pa siguro po ang nanalo sa loto nun. But po, ang hindi nakapagpaligtas o kung bakit hindi nakaligtas yung mga taong ito, it's their doubts. Even though po na andyan po yung miracles na ginagawa po ng Panginoon, yung mga teaching po, yung mga ginagawa pong tanda po ng ating Panginoong Hesus, is hindi pa rin po sila naniwala. Nature, ito yung problema po sa tao minsan, yung hanggat hindi po nakakakita ng pruweba, hindi po maniniwala, or sometimes kahit nandyan na po yung pruweba, there's still doubts. Yun po ang hindi nakapagpaligtas sa mga taong ito. Yun po ang hindi makakapagpaligtas po sa atin. And then instead po na they will believe Lord Jesus, they question Him po. Mga kapatid, our faith and our heart will be the one that will save us, and also the reason that the Lord will know us. Let's strengthen our faith po, and the Lord Jesus will know us. Let's strengthen our faith and turn our back on our wicked ways.
Di ba napakasarap po at na-confident kang humarap po sa Lord because you did everything He wanted, especially po sumunod ka sa mga teachings niya. And then at the end po sasabihin ng Panginoon sa'yo, well done child. Di ba napakasarap po pakinggan yung ganun? Yung pag dumating ang Panginoon, haharap ka sa Kanya, confident ka. Hindi ka, wala kang doubts kasi alam mo na ginawa mo lahat ng turo niya. So, yan po mga kapatid. Maraming salamat po. Samahan niyo po akong manalangin ulit po na maikli ng pasasalamat po sa ating Panginoon. So, Lord God, maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita Panginoon. Hallelujah, O Lord God. Panginoon, nawa ito po maging guidance po namin at maging ilaw po sa daan patungo sa iyo, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, patuloy ko pong hinihingi ang protection po ng bawat isa, guidance po, and then safetyness po ng bawat isa, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Mulit-muli, Panginoon, maraming salamat sa malaki at maliit po na biyayang binibigay nyo sa amin at walang sawang pagpapatawad po sa aming mga kasalanan. Muli, O Lord, maraming salamat po. In the mighty name of Jesus, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. So, yan po mga kapatid. God bless po sa lahat. Nawa nasamahan nyo ang Ate Melay. Pagpasensya nyo rin po kung medyo nauutal pa rin po ako. And then at the same time po, yan po yung nagsusulat. Kasi medyo makakalimutin po ako. So maraming salamat po. God bless po sa lahat. Be safe po.